Hi mga preni! Gamit ang ilang sangkap ay gagawa tayo ng sariling version ko sa paggawa ng candy na talaga namang papawaw ka sa sarap nito dahil ito ay not ordinary pagdating sa lasa na sigurado akong hindi nyo pa nasusubukan. At napakadali pang gawin ha. Tara simulan na natin. Sa kawali ay ilagay ang 1/3 cup sesame seeds, iset over low heat, at i-toast until slightly brown. Bahagya lang dapat ng pagka-brown ha, yung tamang naluto lang ang sesame para bumango. Yung kagaya nito set aside. Next is 500 grams raw peanuts. Ito-toast lang din natin ito hanggang sa meron na tayong nakikitang nagbabrown. Nakagaya lang din ito. Itabi muna at palamigin. Pagkatapos ay ready muna natin ang baking pan or tray na may parchment paper. At malamig na ang mani, maaari nating durugin. Durugin lang ng bahagya, yung kagaya lang nito mga preni. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Napakaliit ng food processor natin, pero grabe ha, napaka-useful nito. At kung wala namang pandurog ay pwede kayong gumamit ng ganito sa pagdurog. Make sure lang na makapal ang plastic para di mabutas. Ayan, finish na. Samantala sa kawali ay maglagay ng 3 cups of sugar. Set on medium heat. Tunawin lang natin ang sugar hanggang sa makaramelize na ito. Make sure na walang namumuong sugar sa kalagyan ng 3 tablespoon of butter. O pwede din naman gumamit ng margarine. Haluin lang ng tuloy-tuloy hanggang sa makita nyo nang nagbababli na ito. Katulad nito At ilagay na ang crushed peanuts. Haluin lang ng tuloy-tuloy yung walang humpay na halo at mapuli coated na ang peanut. Yan. At ilagay na ang 1 cup oatmeal o Quaker oats. Gradually add lang mga preni para pantay ang pagkalat nito. Malagkit kasi ito, kaya may tendency na kapag bigla ang paglalagay, maiipon lang siya sa isang side. Kaya ito na ang pinaka-best way. At huwag nating titigilan ang paghalo para maganda naman ang resulta. Ilagay na ang sesame seeds. Gradually add lang ha. Huwag uubusin at magtira ng konti. Napakadali lang gawin ito mga preni at hindi ka magsisisi sa resulta. Malamang gumawa ka ulit after. Hindi na kailangan lutuin pa na matagal to ha, basta nakita nyo na nag-incorporate ng mga sangkap, patayin ng init. At ilipat na sa baking pan ng mabilisan habang ito ay mainit pa. Gamit ang silicone spatula ay iplati lang natin ng mabuti para maging pantay ang mixture. At budburan ng remaining sesame seeds sa ibabaw. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasa naman po kaya ang nakapanood ng reseping ibinahagi ko. Hello po sa inyo at salamat palagi. Ayan, at habang mainit-init pa ay hiwain natin kung nais. Dahil mabilis itong tumitigas, mas mahirap na kasi itong hiwain kapag matigas na. Pwede kayong gumamit ng mas malapad na tray para mas manipis ang mixture. Ganito ang ginagawa ko mas makapal dahil mas presentable itong tingnan mamaya. At take note mga preni, hindi nyo malalasahan ang tamis nito, promise. Ayan, sobrang bilis tumigas, hindi na nalalaglag. Tingnan nyo ha, hindi siya nagdudurog-durog at nananatiling buo. Napakabilis pang hatiin at napakalinis ang resulta. Ginagawa ko ito for pictorial purposes mga preni. O diba ang kapal at ang ganda, yun bang kapag nakita mo, ay grabe, mapapalingon ka talaga. At talagang magkikrave ka. Ililipat ko lang ito dito for my pictorial kasi palagi ko itong ginagawa para naman kung gagayahin nyo ay may idea kayo. Pwede din ilagay sa plastic container o garapon para may store pa siya ng matagal. Ganda diba? Gaya ng sabi ko mga preni, akala mo'y matamis ito pero hindi nyo malalasahan ang tamis. Dahil ang malalasahan nyo lang dito ay peanuts, oatmeal, and sesame seeds. At huwag kukurap, pakinggang mabuti. Crunchy. At maganda pa rin ang texture ng mani. Wait, there's more. Dahil hindi natin kakainin yung ganyang kalaki dahil hindi naman ito merienda kundi ngut-ngutin. Kaya naman ito ay dudurugin ko pa para mas madali itong kagatin. Surprise! Ready na ang ating peanut candy crush. At ang tips ko sa inyo, kapag kaluluto pa lang ay huwag nyo muna kainin. Medyo matigas pa kasi ang ating candy. Hintayin nyo munang maset ito ng husto at ilagay nyo muna sa container. At kumusta naman po, nagustuhan nyo po ba ang reseping ibinahagi ko? Kung oo, pwede kayong mag-iwan ng komento. Kaya naman, i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!